nasabing meeting na maaaring tumagal ng 1 o 2 oras, nakakain nga po ng panahon niya, okey? At yung punto po, okey natin 'no, umattend ng meeting yung person, so kinain yung oras niya, kailangan niyang makinig siyempre, ano pang pinunta niya dun sa meeting kung di siya makikinig? Makikinig 'yan, okey? Makikinig yung person natin po kasi paano niya masusulat din yung information, paano niya maisusulat yung mga detalye ng meeting kung di siya makikinig, okey? So, a-attend ng meeting yung person, makikinig doon sa meeting siyempre para mayroon siyang masulat at siyempre kailangan niya ring intindihin yung sinusulat niya, okey? Para malagay niya doon sa notebook, masulat niya doon sa memo niya ng maayos. Yun naman talaga yung purpose, eh, okey? Siyempre yung mga information na dun kailangan din maayos yung pagkakahanay 'no, according sa kung ano talaga yung napag-usapan doon sa meeting. So, if you think about it, kung iisipin po, abala talaga siya. Okay, yung hinihingi mong action, yung ipinapakiusap natin dito po na pagpapasulat ng nasabing information, sa totoong usapan lang, prangkang salita lang po, abala talaga siya kasi a-attend ka pa, eh. A-attend ka ng meeting, kakain ng oras mo, kailangan mong makinig dun sa meeting, iintindihin mo yung sinabi dun sa meeting, i-take note mo yun mismo, yung actual na napag-usapan, at siyempre kaya nga pinapasulat sa'yo kasi gusto ng person na yun na malaman kung ano yung information na yun. So, nandoon na yung pag-increase o pagtaas ng level of difficulty sa pag-execute ng action. Okay, kaya nga, okay, medyo keme-keme tayo with, hindi ba magiging abala kung kahit na alam natin deep down, deep inside, abala yung pinapagawa natin. Pero siyempre may mga tao tayo na kahit alam nating abala 'no, eh, alam din nila sa sarili nila, abala talaga pero sige lang, okay kasi kaibigan, okay kasi kamag-anak siguro, kasi minamahal, okay mahal sa buhay and so on. Gagawin pa rin nila yung action kahit na talagang hassle. They will still do the verb, te form yung pagpapasulat sa nasabing information or sa nasabing details ng meeting dahil gusto nilang gawin para dun sa tao. Kaya nga pabor, eh. Kaya nga matatawag na favor ito kung sakaling gagawin nila dahil hindi madaling i-execute, hindi madaling i-perform na action. Pero dahil, okey, may pabor sila sa'yo, eh, pinapaboran ka nila, they are doing it as a favor for you, so gagawin nila kung maga-grant man yung action. So, nandun yung leveling natin po minasan. Okay, para sa inyong request format na verb te kudasaimasen ka. Okay, tataas lang po o i-increase yung level ng difficulty ng inyong action na kung kayo mismo 'no, isipin niyo po kung, ganito yan siya para magamit ninyo exactly yung punto ng bawat request format. Imagine it kung sa inyo mismo hinihingi yung favor. Example, ito nga, "Kaigi no jou wo kaete kudasaimasen ka?" Imagine it kung sa inyo sinabi ito. I-imagine it kung ako na speaker. What if ako yung sinabihan? What if ako yung hiningan ng pabor na 'to? Hindi ba siya magiging hassle sa'kin? Kung sa'yo mismo, kung iisipin mo yung action na hinihingi mo kung ikaw mismo and hassle para sa'yo, imagine it doon sa taong hinihingan mo ng pabor. Eh, ikaw nga mismo na nangangailangan ng pabor na yun, hassle nga sa'yo 'no, kung sa'yo hiningi yan. Imagine it kung doon sa kausap mo. Siyempre hassle din yun sa kanila, eh, gano'n ba? Okay? So, always imagine po na kung sa atin po ibibigay yung request na ito. Kung hassle nga para sa atin mismo, then onegaishimasu. Please use the appropriate request format para doon. Kasi nakasalalay diyan po sa expression ng pattern ninyo yung punto ng pagkakagamit. Of course, depende pa. So, kausap natin 'yan. Okay? So, yun po minasan. Include na lang natin ito 'no bilang part ng review. Okay, again, would you mind writing down the information about the meeting? Okay, hindi ba magiging abala kung isusulat mo ang mga impormasyon tungkol sa pagpupulong tungkol dun sa meeting?
So again, ang daming kailangang i-sacrifice. Yung time, yung effort, yung pakikinig, okay, yung pang-unawa ng ating person na malay ba natin kung saan siya nanggaling tsaka pagod pa nang gawin niya 'tong action na 'to. Okay, last part na natin po yung last level ng request. Okay, this is your request format number 4. Okay, yung verb te itadakimasen ka natin na translation is, "Would you be so kind?" Okay, medyo ano lang, okay, medyo patronizing pakinggan nun yung parang, how do I say it? Parang may Bisaya kasi yung nasa isip ko, eh, yung giurog-urugan, ano siya, eh. I don't know exactly how to say it in Tagalog. Pero parang ano ba, how ano ba, how do I say it? Yung basta imaginin niyo na lang siguro, para kang nagpapa-cute, para kang naglalambing, ayan. Okay, para kang nagpapa-cute, para kang naglalambing doon sa person na hinihingan mo ng pabor, to the point na you're asking them, "Would you be so kind?" As to kung ano man yung verb te form na 'yan. Tagalogin natin po, kaya medyo naiiba tayo ng slight, kung mapagbibigyan mo. Okay, so yung kind natin po ay nire-relate lang natin dun sa pagiging mapagbigay ng person kung hahayaan po niya na gawin niya yung action, of course, para sa atin. Kung mapagbibigyan niya, so the person is being generous if they're going to do so. So, mabait sila. Kung mapagbibigyan ng person po, kung magagawa niyang i-grant yung favor na ito, na naka-verb te form. At ito nga po ay para sa pagre-request ng isang bagay na makokonsidera ng malaking pabor kung, iga-grant nga nila. Imagine it this way, yung hinihingi niyong verb te form sa itadakimasen ka natin na pattern ay isang verb na maituturing mong parang kasing level na ng utang na loob. So, kanina pabor lang yun, eh, sa verb te kudasaimasen ka. Ngayon po, level up yung ating verb te form dito na hinihingi dahil ito na ngayon ay makokonsidera na utang na loob natin doon sa ating person kapag gagawin nila. So again, kanina nagpasulat lang tayo 'no, yun yung ating hininging pabor sa kanila kahit alam nating abala, hiningi pa rin natin. This time, yung pabor na hihingin natin po ay isa ng utang na loob kung sakali mang gagawin ng ating person. So, balik tayo po sa ating pattern kanina. So, kaigi no joho. Ito yung una nating start 'no, earlier. Kaigi, meeting, Joho, information or details. Then we got oshiete. Yung oshiete, okay, I think this is also a verb na nagamit with Sir July kanina. Kay told or teach, ito sa ibig sabihin niya. Okay, so yung teach yung mas mabigat dito, no, na pagkakagamit. So, oshiete itadakimasen ka. Again, kaigi no joho oshiete itadakimasen ka. Na this time, hindi na natin pinapasulat po, pinapaturo na natin sa ating person yung nasabing information sa meeting. So, para tayong naglalambing, nakikiusap sa kanila. Nabigyan tayo ng personal, na discussion doon sa nasabing meeting kung hinihingi natin 'tong action na 'to. Ikai ginujo o shite itadakimasen ka. Kung sa teach tayo na side, siyempre mas mabigat yung teach nga po natin, right? Na this time around, gusto nating ituro nila sa atin yung mga naging impormasyon doon sa meeting. So again, balik tayo sa counting. Kailangan kung iga-grant nila 'to, pabor ito na matuturing na utang na loob. Kasi nga, kakain ito ng oras nila. Kailangan nilang makinig doon sa meeting. Kailangan nilang intindihin yung sinabi nun sa meeting. Kailangan nilang i-take note yung information na yun sa meeting. Yung mga naintindihan din nila, kailangan din nilang isulat yun, puwedeng makalimutan. Then, panghuli, yung lahat ng yun na nakuha at na-pick up nila doon sa meeting, kailangan pa nilang ituro sa atin tuloy. So, para tayong nagkakaroon ng private ano 'no, na klase ng discussion sa meeting with this person. Malay ba natin din sa ano, sa sitwasyon po, maybe we're asking something like this kasi nga 'di tayo puwede dahil meron tayong appointment sa doktor, may kailangang puntahan na hindi puwedeng i-cancel,
may ano po, may sitwasyon tayo po na nabiglaan na hindi puwedeng, balewalain and so on. So, hindi talaga maiwasan din na darating tayo sa punto where we have to ask a huge favor to someone. Hindi talaga maiwasan din na darating tayo sa punto po na magkakautang na loob tayo po sa paghingi ng ganitong klase ng action sa kasama natin. So imagine it, okay, level 1 nagpaupo lang tayo, level 2 nagpaabot ng ballpen, level 3 nagpasulat ng information, level 4 ito na yung nagpapaturo na tayo 'no, ng information na yun dito sa person, kung saan kailangan nilang umattend ng meeting, kailangan nilang makinig, kailangan nilang intindihin, kailangan nilang isulat lahat ng yun para meron silang maituro sa atin at maipaliwanag pagdating dito sa "Oshite itadakimasen ka?" Na kung gagawin nga nila lahat ng yun para sa atin, well, okay, utang na loob na natin yun para po sa person. So, ganun po yung escalation natin 'no, yung unti-unting pagtaas ng level po ng hinihingi nating pabor dahil sa nag-iiba-iba tayo ng format para sa request. And that's how it goes for the Japanese. Bawat pattern sa kanila ay mayroong specific po na gamit sa expression. Now, going for your translation here, would you be so kind as to tell/teach me the meeting's information? Okay, Tagalogin natin, kung mapagbibigyan mo, maaari bang or maaari mo bang sabihin/ituro sa akin ang mga naging impormasyon doon sa meeting? So, magagawa lang itong pagtuturo kung sakaling nandun man sila. Okay, madi-discuss lang nila ito kung nakinig at naintindihan at naisulat nila yung mga impormasyon na yun. So, ang dami-daming kailangang steps para lang magawa itong oshite na action po. That's why, nandito siya sa ano natin, mataas na level ng paghingi ng request, level number 4, verb te itadakimasen ka. Okay? Kung ikukumpara mo doon dito sa katabi niya, okay, ito yung pattern natin kanina, with verb te kudasaimasen ka. Okay? Ito ay sa paghingi lang ng masasabi na nating pabor doon po sa ating person. Okay? Yung pinagkaiba ng apat po natin no, na request format sa Japanese. Simple lang ang verb te kudasai. Okay? Slightly, mataas ng konti, yung inyong verb te kuremasen ka. Then, meron tayong level 3 para sa mga pabor, yung mako-consider na na pabor no, sa atin. Okay, with verb te kudasaimasen ka. And then, after that, you have your verb te itadakimasen ka para naman sa mga utang na loob na klase ng level para sa inyong paghingi ng request. Okay, so diniscuss natin silang lahat-lahat po dito na ngayon 'no, kasi nga mahirap ipaliwanag yung punto ng pattern ng request kung wala yung mga kasama niya. Di natin ma-e-emphasize yung leveling ng escalation o ng pagtaas ng pabor na hinihingi natin if we do not discuss the others as well. So, isipin niyo na lang na nag-review kayo ng verb te kudasai nung lesson 14 ninyo at ng inyong ano po, itadakimasen ka, that's your lesson 26, 27, I think. Ano na, lesson 26 ng N4. So, pinakaunang lesson niyo ng N4, nandiyan na yung verb te itadakimasen ka. Okay. So, mula sa lowest, okay, verb te kudasai, lesson 15, tumalon, pagdating ng lesson 26 dito sa N4, ng verb te itadakimasen ka, na pinakamataas actually, na maaari nating magamit dahil kasing level na nga ng utang na loob yung hinihingi nating verb te form na action. So, yun na naman. Okay, going back, again, ito yung pattern natin kanina po with verb te kudasaimasen ka, na alam nating abala, alam nating hassle, alam nating bother lang sa person yung gusto nating ipagawang action. Pero well, susubukan pa rin naman nating humingi nitong pabor na ito sa kanila gamit yung verb te kudasaimasen ka na pattern. Are we clear po ba ng pinagkaiba ng apat minasan? Again po, minasan, sa hinaba-haba ng discussion na ito, malinaw po ba yung pinagkaiba ng apat po? Clarifications.
Okay, sige. Hopefully, yung punto natin dito 'no, kasi pinagsama nating 4 na yun is hindi masyadong confusing sa gamit po. Like I said, singit lang 'to, eh, kasi tapos niyo na actually yung dalawa sa inyong, lessons. Lesson 14, kudasai, at yung lesson 26 na itadakimasen ka. Okay, pangatlo niyo na itong verb te kudasaimasen ka. Ito na yung magiging discussion natin for tonight po, minasan. Okay, please keep this one in mind. Okay, please keep this one in mind para po sa inyong, pattern na nandoon sa later lessons na natin. Okay na. Okay, we're going back. Ang tagal talaga mag-react nito. Chill. Chill. Okay. Alright. So, again po, okay, napahaba lang yung usapan natin. Ano, dosta. Okay. Alright. So, that's it po, no? Okay. Nakaka-discuss lang nito. Okay, verb te kudasaimasen ka. As mentioned kanina, okay, politer than your verb te kudasai kasi nga verb te kudasai is level 1, but not as polite with your verb te itadakimasen ka since verb te itadakimasen ka is the highest one. Okay, nakaka-discuss pa natin kanina na utang na loob na yung pinag-uusapan natin sa kanya. Now, going for your translation, would you mind if you could please? Or pwede na kayong would you mind lang. Okay na yung would you mind. Okay? OA lang masyado tong would you mind if you could please. Alright. Okay, subukan natin ito po sa unang example natin. Okay, nag-raise na yung hand. Okay, si Sir Nicolas. Sige po, sir. この漢字の書き方を教えてくださいませんか？ Hmm? Would you mind teaching me the way to write this kanji? Okay, pwede? Um, Okay, Tagalogin natin, sir. Go. Pwede bang paturo No, it's paano, pwede nga. Hindi nga po pwede lang yan siya. ano nga yung Tagalog niya? Hindi ba magiging abala? Oo. Hindi ba magiging abala if magpaturo ako sa'yo paano isulat ang kanjing ito? Okay, pwede tayo doon. Okay, that's it. Alright. Okay, good job po. Thank you so much po, Sir Nicolas. Okay, masyadong crash course ito, no, para sa inyo minasan kasi biglaan lahat yung discussion nyo kanina. Okay, again, that was supposed to be done earlier para ma-compare and contrast. But well, okay, bumalik naman tayo doon. Pakinggan nyo na lang siguro yung recording if you want to go back. Okay, para doon sa mabilis ng explanation kanina. Okay, sige po. Okay, at sige. Okay, next one natin po. Okay, next example natin. Okay, we're good with Sir Nicolas. Well done po, sir, no? Sa pagpa-practice. At sige, no, ito subukan natin po ito with Miss Erica Bade. はい、先生。Onegaishimasu. Wait lang po. Parang mali yung kanji ko. Wait lang po, sensei. May kulang po yung kanji ko. Kakunin. Wait lang po.
Wait lang po, sorry po. It's okay, it's okay. Okay po. Yumi-sanの計画を確認してくださいませんか? Okay, that's it. One more time. Makinig po sana ang lahat po sa reading. Go. Yumi-san の計画を確認してくださいませんか? Okay, last one. May translation natin. Would you mind checking Yumi's plan? Okay, what's another word for kakunin? Confirmation. Okay, so make it with the verb. Okay po. Would you mind confirming Yumi's plan? Okay, we can go with that. Okay, thank you po. Okay. Tagalogin naman natin. Go. Hindi ba magiging abala kung kukumpirmahin mo ang plano ni Yumi? Alright, that's it. Okay, thank you so much po, Miss Erica, para sa ating last example. Okay, along with Sir Nicholas kanina, no, para sa ating unang example po ng parehong pattern. Okay, good job po. Nice work. Okay, so again po, okay, if you imagine it po, minasan, okay, imagine natin, ito yung punto natin kanina, na this time, if the actions are granted, kung talagang gagawin po ng person, itong hinihingi nating verb te form, okay, they're going to give us the action po, okay, kudasai, masenka, okay, ito ay matuturing ng pabor sa atin. So, this person, sa unang example natin, kono kanji no kakikata o oshiete kudasai masenka, itong hinihingan natin po ng verb natin na oshiete, ay parehong idea po kanina. Siyempre, the person has to demonstrate the skill, yung paraan ng pagsusulat, how to write nga, itong nasabing kanji. Malay ba natin kung masyadong complicated yung kanji na pinapagawa natin dun sa person, no? Kaya nga tayo nagpapaturo kasi hindi natin masundan yung pagkakasulat. Masyadong maraming stroke. Masyadong maraming kinakailangang stroke orders para masulat siya ng maayos. And we're not sure if we're doing it right. So, kailangan natin humingi ng guidance with this person. And this person has to be an expert. This person has to be knowledgeable of the said writing. So, yung hinihinga natin ng pabor dito po ay someone na may prior knowledge doon sa hinihingi nating action. At yung pagsulat nga ng kanji yan. So, we are not just asking them to teach the kanji and its way of writing, but we are actually asking for their knowledge na ibibigay nila yung knowledge na yun, yung kaalaman nila sa pagsusulat ng nasabing kanji sa atin. So, yung hinihingi lang natin po ay hindi lang yung action ng pagtuturo. Yung hinihingi nating pabor, yung ibibigay nila na pabor, kung sakali man, na igagrant ito, ay kasama yung kaalaman po nila. Yung kudasai must give me nga ito, no, sa meaning. So, yung hinihingi natin na kung sakali mang ibigay man nila, ay ibibigay nila yung parte ng kaalaman nila sa pagsusulat, ibibigay nila yung parte ng paraan po kung paano ito isulat exactly sa nasabing kanji. So we are not just asking them to do the action for us. We are asking a part of their knowledge na ibibigay nila sa atin dahil ituturo nila yung paraan na yun ng pagsusulat po. If you could imagine it that way, minasan. So, that's why, okay, nasa itadakimasen ka tayo po dito po. Kasi hindi lang action ito, kundi something of their expertise, yung hinihingi natin kasi. Something na part ng kanilang knowledge, yung hinihingi natin dyan. At binibigyan lang natin ito ng due respect. Okay, with itadakimasen ka. That's when, chigaw. Kaya nga, nasa kudasai masen ka tayo po na leveling. Okay, pwede natin isulat lang. Shuk, 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 shuk. Ganon.
Stroke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan. So, 15 strokes. Okay. So, ituturo nila lahat ng 15 na yun sa paraan ng tamang pagsusulat. So, again, this is now counted as a favor kasi hinihingin lang natin hindi lang yung action, kundi kasama po yung kaalaman nila doon sa bagay na yun. Okay? Hindi man ito kasing polite ng itadakimasen ka, pero nasa level 3 ito eh. Okay? Not too high and not too low. Okay? Level 1, kaya tayo lang natin, no? Level 1, kudasai. Level 2, koremasen ka. Then you got level 3, kudasaimasen ka. Then we got, next example natin, yung sample kanina with Miss Erica. Yung Yumi-san no keika ko, kako ni shite kudasaimasen ka. So, imagine it this way. Okay, whoever this Yumi person is, kung sino man itong si Yumi po, kailangan itong puntahan ng person natin, kailangan itong kausapin ng person natin, at kailangan niyang linawin yung mga plano nitong si Yumi. Okay, ito yung kapag actual na ginawa yung action. Kapag through chat lang, through text, then they have to reach out to that person and to do so with all due respect. Kasi nga, importanteng tao siguro itong si Yumi, no? Kasi bakit kailangan natin i-confirm yung mga plano niya? Again, that's the read between the lines na idea doon. Why do you have to confirm this person's information? Why do you have to confirm this person's plans kung hindi siya importante? Since pinapa-confirm sa'yo, then this person must be important. If pinapa-confirm po, okay, yung plano ng taong ito, then this person may be a part of something big. Kaya nga gustong kumpirmahin kung ano yung plano niya, kung available ba siya, or if this person can actually do it. Dahil po doon sa tinatanong natin, no, na confirmation ng plan. So, maaring jeopardize, ibig sabihin niyan, may nakaset na pala tapos may nakaset na pala before na priority and then may sumingit na ito, may papagawa, whatever it is. So, imagine it that way po. So, this person, this Yumi, must be someone important, kaya nga hinihingi natin po yung confirmation ng mga plano niya para mag-coincide sa kung ano man itong course of action na binabalak natin gawin siguro. That's why we need that confirmation. So, you have to approach this person with all due respect na karapat-dapat nga naman para sa kanya. So, nandun din yan, no? Kaya yung ranking and status is also an influence sa paggagamit ng pattern natin, minasan. Okay. So, yun lang naman po para sa punto nito sa Japanese. Masyadong malalim yung usapan, of course, dahil malaki yung punto nito for the pattern, especially kung doon ka sa corporate nagtatrabaho. Yung opisina-opisina na klase ng work po, minasan. And kapag nandun ka rin sa, sa ano po, yung customer service industry, syempre, customer service yan eh. So, you have to really showcase due respect and talagang ample amount of politeness dito sa kung sino man to ka-transaction mo. Anyway, kahit sa ang business naman talaga, nandyan po yan magre-reflect po. Okay, so keep in mind lang natin for the leveling ng ating paghingi ng request kung meron man. So hanggang dito lang po muna tayo for tonight po, minasan. Okay, we were going to stop with your verb te itadakimasen. Verb te kudasaimasen ka. Next up natin, okay, you got your event ni activity ni object ko. Part pa rin ito ng previous natin po, ng lesson natin. We're still not yet done there. Pero malapit na yung mag-end kung isipin natin, no, para sa inyong lessons. Anyway, overall, may tanong po ba na gustong balikan po? Especially dito sa na-discuss natin po na leveling for your request format. Questions, clarifications? Yan, questions, clarifications po. Meron po bang tanong? Wala, ma'am. Okay, hopefully you can use these patterns po in the near future, minasan, no? Para talagang ma-ensayo natin ito sila. Okay, that's how important it is to really be familiar with them. So, push lang. Okay, so may sinend tayo sa inyo po na hanggang lesson 45 na mga slides. Okay? Ano lang po natin itong minasan, no? Kaya pagkaabalahan nyo lang po
po overall para sa inyong continuation ng lesson. So, hanggang dito lang po tayo. Again, we're not yet done po sa ating discussion. Okay, meron pa tayong last na pattern. Okay, nagawa naman natin ito, yung verb ka, kudasaimasen ka. Last na lang siya na slide. Yung event/activity ni object ko. Last slide na ito ng inyong lesson 41. And definitely by tomorrow, we're going to touch lesson 42. Okay. Alright, so that would be it. Zehi, domo arigatou gozaimasu. Otsukare-sama deshita po minasan. Have a wonderful evening po sa lahat. And thank you so much for the patience and hard work. We're now down to the last 10 lessons ng inyong N4. Okay? Patuloy lang po yung ating practice and yung pag-ensayo pa with the kanji. Sige po, we will now exit the call. Maraming salamat po ulit. Yasumi nasai minasan. Thank you. Otsukare-sama deshita. Arigatou gozaimasu. おやすみなさい先生。